A New Horizon, ang pagkuha ng Philippine Navy ng HMS Westminster F-237 at HMS Argyll F-23. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay tumayo sa bukang liwayway ng isang bagong panahon, habang tinatanggap nito ang dalawang kakilakilabot na pagdaragdag sa armada nito, ang HMS Westminster F-237 at HMS Argyll F-231. Para sa isang bansang napapaligiran ng malawak na karagatan, ang pagkuha na ito ay minarkahan ang isang makabuluhang milestone sa mga kakayahan nito sa maritime defense. Isang malutong na umaga nang lumitaw sa abot-tanaw ang makintab na silhouette ng dalawang destroyer na sinamahan ng isang flotilya ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ang HMS Westminster at HMS Argyll, na dating stalwarts ng Royal Navy, ay nakatakda na ngayong magsilbi ng bagong layunin sa tropikal na tubig ng Pilipinas. Ang pagkuha ng mga destroyer na ito ay dumating sa isang kritikal na sandali para sa Philippine Navy, na matagal nang naghahangad na gawing moderno ang fleet nito upang matugunan ang mga umuusbong na hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa mga pag-igting na kumukulo sa South China Sea, at mga banta ng pandarambong na nakatago sa tubig, ang pangangailangan para sa may kakayahan at maraming nalalaman na mga barkong pandigma ay higit na pinipilit kaysa dati. Sa pagsikat ng araw sa kalangitan, isang seremonya ang idinaos sa base ng hukbong dagat upang markahan ang opisyal na pagbibigay ng mga sasakyang pandagat. Dumalo sa kaganapan ang matataas na opisyal mula sa Pilipinas at United Kingdom na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng dalawang bansa. Si Kapitan Rafael Cruz, ang commanding officer ng bagong tatag na destroyer squadron ng Philippine Navy, ay nakatayong mataas sa deck ng HMS Westminster. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa abot-tanaw na may halong pagmamalaki at determinasyon. Para sa kanya at sa kanyang mga tripulante, ito ay higit pa sa pagkuha ng dalawang barko. Ito ay isang simbolo ng pangako ng Pilipinas na pangalagaan ang kanyang maritime soberanya at itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ipinagmamalaki ng HMS Westminster at HMS Argyll ang makabagong teknolohiya at kakilakilabot na firepower, nilagyan ng mga advanced na radar system, mga kakayahan sa pagtatanggol ng misil, at mga kakayahan sa pakikidigma laban sa submarino. Ang kanilang pagdating ay hudyat ng makabuluhang pagpapalakas sa mga kakayahan ng Philippine Navy sa pagpapatakbo, na nagpapahintulot sa mga ito na magsagawa ng malawak na hanay ng mga misyon, mula sa maritime patrol at surveillance hanggang sa humanitarian assistance at disaster relief operations. Ngunit higit sa kanilang mga teknikal na detalye, ang diwa ng pakikipagkaibigan at pagtutulungan ang nagbigay kahulugan sa partnership ng Philippine Navy at Royal Navy. Habang ang mga mandaragat mula sa dalawang bansa ay nagtutulungan upang maging pamilyar sa mga bagong sasakyang dagat, nabuo ang mga bono na lumampas sa mga hangganan at kultura. Para kay Kapitan Cruz at sa kanyang mga tauhan, ang paglalakbay sa hinaharap ay puno ng mga hamon at kawalan ng katiyakan, ngunit hindi sila napigilan sa kanilang misyon na protektahan ang kanilang tinubuang bayan at itaguyod ang mga halaga ng kalayaan at demokrasya. Sa kanilang paglalayag sa kanilang unang paglalakbay sakay ng HMS Westminster at HMS Argyll, alam nilang dala nila ang mga pag-asa at adhikain ng isang bansa. Ang mga sumunod na buwan ay isang patunay ng dedikasyon at profesionalismo ng hukbong dagat ng Pilipinas, habang sila ay nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay sa pagsasanay at pinagsamang patrol kasama ang kanilang mga katapat na British. Mula sa mataong mga daungan ng Maynila hanggang sa mga liblib na isla ng Dagat Sulu, ipinadama ng mga maninira ang kanilang presensya na nagpapamalas ng lakas at katatagan sa harap ng kahirapan.
Ngunit ang kanilang tunay na pagsubok ay darating ng mas maaga kaysa sa inaasahan kapag lumabas ang mga ulat tungkol sa mga dayuhang sasakyang dagat na lumusob sa teritoryong karagatan ng Pilipinas. Sa matinding tensyon, tinawag si Kapitan Cruz at ang kanyang mga tauhan sa pagkilos na handang ipagtanggol ang kanilang soberanya sa isang sandali. Sa isang maigting na standoff sa baybayin ng Palawan, ang HMS Westminster at HMS Argyll ay naharap sa isang flotilya ng mga dayuhang sasakyang dagat na naglalayong igiit ang kanilang mga claim sa pinagtatalunang tubig. Dahil sa nerbiyos na bakal at nerbiyos ng bakal, si Kapitan Cruz ay nagbigay ng mahigpit na babala sa mga nanghihimasok, na hinihimok silang igalang ang internasyonal na batas, at umalis sa teritoryo ng Pilipinas. Habang atubiling tumalikod ang mga dayuhang sasakyang pandagat, isang pagmamalaki ang bumalot sa mga tripulante ng mga maninira, batid na matagumpay nilang naipagtanggol ang soberanya ng kanilang bansa, laban sa mga panlabas na banta. Ngunit ang kanilang pagbabantay ay hindi matitinag, sapagkat ang mga dagat ay malawak at patuloy na nagbabago, at ang pangangailangan para sa patuloy na pagbabantay ay higit sa lahat. Sa sumunod na mga buwan at taon, ang HMS Westminster at HMS Argyll ay patuloy na nagsisilbing matibay na tagapag-alaga ng karagatan ng Pilipinas. Ang kanilang presensya ay isang nakakapanatag na tanawin para sa mga mandaragat at sibilyan. At sa paglubog ng araw sa ilalim ng abot-tanaw sa isa pang araw sa dagat, alam ni Kapitan Cruz at ng kanyang mga tauhan na handa silang harapin ang anumang pagsubok na darating, nagkakaisa sa layunin at paglutas.